Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Jojo. Taong 1976, Tabuk, Kalinga. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangunguha ng alimango itong si Jojo. Marami kasing maliliit na sapa sa lugar nila noon, kung kaya't yon ang nakagawi ang hanap buhay ng kanyang pamilya. Kapag wala sila noong pasok, yon ang pinagkakaabalahang gawin ni Jojo. Sa pagsapit ng hapon ng mismong araw, pinipili niyang maglibot sa kanilang lugar habang naghahanap ng mga palaka na siyang gagawin nilang pain sa kanilang mga bintol na patibong. Isinisilid nila yon sa sako at pagdating nila sa kanilang tahanan ay doon na nila ito pagtatatadtarin upang magawa nilang mailagay ang mga palakang yon sa lambat na siyang magsisilbing pain para sa mga alimango. Kapag natapos nila ang gawaing yon ng hindi pagaanong kalaliman ng gabi, ay maaari na nilang ikalat sa sapa ang kanilang patibong upang hanguin kinabukasan. Ganon at ganon palagi ang ginagawa nila Jojo upang kahit papaano'y meron silang maipakain sa kanilang pamilya. Dahil sa binatilyo pa lamang siya noon, kung kaya't wala pa sa kanyang isipan ang mag-asawa. Ang nais lamang ni Jojo ay ang makatulong sa kanyang mga magulang nang sa gayoy hindi lumagpak sa kahirapan ang kanilang pamilya. Sa pagsapit ng umaga ng mga sumunod na araw, ay magiging abala na naman itong si Jojo sa pangunguha ng kanyang mga bitag na iiwan sa sapa. Doon niya malalaman kung marami bang huli ang mga bintol o kung kakarampot lamang na alimango ang nakasilid dito. Kapag malaki-laking alimango ang kanyang mga nahuhuli, ay ibinibenta niya ito sa kanilang mga kapitbahay. Kapag naman sapat lamang ang laki, ay ginagawa nila itong ulam para sa kanilang buong pamilya. Ganon at ganon palagi ang ikot ng buhay nitong si Jojo sa loob ng ilang taong naroon siya sa kanilang lugar. Isang araw, maaga pang umalis ng kanilang tahanan itong si Jojo. May dala-dala itong sako na siyang pagsisilidan niya ng mga palakang kanyang mahuhuli. Dahil sa araw noon ng Biyernes, kung kaya't matinding pangangaso ng palaka ang kanyang ginawa, pinili niya noong dumaan sa mga bahay-bahay sa kanilang baryo sa kadahilanang doon madalas nagsisilabasan ang mga palakang kanyang hinahanap tuwing hapon. Sa pagdating niya sa bahay ng isa niyang kaklase, ay agad siya nitong nasipat sa kanilang bintana. Panay ang ginagawa nitong pangungutya sa kanya, pero pinili niyang huwag na lamang itong laanan ng kanyang oras. Ganon at ganon naman kasi ang ginagawa ng mga kaklase niya tuwing siya ay nakikitang nangangaso ng palaka. Sa pag-iikot ni Jojo sa lugar, ay halos nasuyod na niya ang mga bahay-bahay sa kanilang baryo. Ang tanging hindi lamang nagagawang suyuri ni Jojo sa kanilang lugar ay ang isang barong-barong na tinitirhan ng dalawang matandang mag-asawa. Ayon kay Jojo, na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya noon ng kanyang mga magulang ang magawi sa lugar na yon. Marami kasing kumakalat na kuro-kuro sa mag-asawang yon na di umano'y pamilya ng mga aswang ang nakatira sa lugar na yon. Isipin ninyo, sa loob ng ilang taong pananatili doon nila Jojo, ay hindi pa nila nagagawang makita ang mag-asawang yon na bumibili ng bigas para sa kanilang pagkain araw-araw. Hindi rin nila ito nakikitaan ng panghihina o kahit man lang dapuan ng kahit na anong uri ng karamdaman.
Ang labis pang ipinagtataka ng kanilang mga kababaryo ay hindi pagtanda ng mga katawang lupa ng mag-asawang yon. Ayon kay Jojo, na habang papalapit siya sa lugar ng dalawang matanda, ay hindi niya maiwasang mangamba para sa kanyang sariling kaligtasan. Alam din kasi niya ang kayang gawin ng aswang sa sinumang ordinaryong nilalang na mabibiktima ng mga ito. Upang mas lalong masiguro ni Jojo ang kanyang kaligtasan, ay pinili niyang magdala ng sundang sa tuwing siya ay mangangaso ng mga palaka kapag 10 oras na ng gabi. Ilang minuto pa noon ang lumipas, pinili na ng binatilyong umuwi sa kanilang tahanan. Sapat na kasi noon ang nahuli niyang mga palaka para sa kanyang mga bitag na pakakawalan sa sapa. Pagdating niya sa kanilang tahanan, dali-dali naman niyang pinagtatatadtad ang mga palakang yon upang agad niya itong mailagay sa bintol. Oy Jojo, tama na yan. Magpahinga ka naman. Talaga tong batang to, oo. Sobra pa sa may pamilya kung magtrabaho. Wika ng kanyang ama, paglabas nito ng kanilang silid. Sige lang ho, tay. Hayaan niyo lang ho ko. Mamaya ho kasi ikakalat ko na to sa mga sapa para naman bukas meron na tayong maibibenta. Sagot naman ni Jojo. Nang marinig ito ng kanyang ama, ay pinili nitong lumapit sa kanya upang siya ay tulungan. Ninais na din ng ama niya noon na siya ay samahan sa sapa upang kahit papaano'y hindi ito mag-alala para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang ginawa noon ng ama ni Jojo ay pumasok sa kanilang silid upang gisingin ang kanyang asawa. Pinili niyang magpaalam dito para naman kahit papaano'y hindi yun mag-alala sa kanilang pag-alis. Ilang minuto lamang ang lumipas, halos maubos na nila ang mga palakang daladala ni Jojo. Paglagay nila nito sa kanilang bintol, ay agaran din naman nila itong nilagay sa 2 kawayan na siyang gagawin nilang bayawan. Ganon ang ginagawa nila Jojo upang kahit papaano'y maging magaan para sa kanila ang pagdala ng mga bintol. Bago pa man noon sumapit ang 9:00 ng gabi, ay mabilis nang naglakad ang mag-ama patungo sa sapa. Dahil sa wala noong buwan sa kalangitan, kung kaya't naging madilim ang pagtahak nila ng daan sa paligid. Hindi naman sila noon gaanong nangangamba para sa kanilang kaligtasan, gawa ng meron silang daladalang gasera na nagbibigay liwanag sa kanilang dinaraanan. Tay, bakit pa ho kayo sumama? Kaya ko naman to. Wika ni Jojo sa kanyang ama. Alam kong kaya mo, Jojo. Pero hindi ka naman namin ginawa ng nanay mo para ipapasan sa iyo ang lahat ng trabaho. Tandaan mo, Jojo, malakas pa ang ama mo, kung kaya't hindi mo kailangan magkayod kalabaw sa pagtatrabaho. Paminsan-minsan kailangan mo rin magpahinga upang kahit papaano'y maramdaman mo ang kasiyahan bilang isang bata. Hindi rin naman kita papayagang tumungo dito ng 10 oras, lalo pat wala kang kasama. Sagot naman ng kanyang ama. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtapik naman ng ama ni Jojo sa kanyang ulo. Napakaswerte talaga noon ni Jojo sa kanyang ama sa kadahilan ng ginagawa nito ang lahat ng kanyang makakaya upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Hindi din ito marahas sa kanyang mga anak, gawa ng iba ang kanyang pamamaraan sa pagdidisiplina. Imbis na paluin sila Jojo kapag nagkakasala, ay kinakausap lamang ito ng masinsinan. Hindi din nagmumura noon ang kanilang ama, kung kaya't wala din ni isa sa mga anak nito ang nagmumura sa loob ng kanilang tahanan. Mahirap man ang buhay para kay Jojo, ay alam naman niyang mayaman naman sila sa pagmamahal. Isang oras pa ang lumipas. Tuluyan na nga nilang inilalagay ang mga bintol sa sapa.
2 sapa ang kailangan nila nitong paglagyan upang masiguradong meron silang huli kinabukasan. Habang patuloy sila sa kanilang trabaho, ay hindi nila nagagawang mapansin ang paglalim ng gabi. Sa pagtungtong nila sa 2 sapang kanilang paglalagyan ng mga bintol, ay bigla silang natigilan sa kanilang ginagawa. Habang naglalagay sila ng mga bintol sa sapa, ay bigla silang nakarinig ng mga pagtatakbuhan sa paligid. Ang isa sa mga ito ay nagsisisigaw na para bang merong nilalang na humahabol sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakarinig sila Jojo ng pagkumpas ng malalapad na pakpak sa mga sanga ng puno. Kasabay ng pagrinig nila sa mga pakpak na yon, ay ang agara naman nilang pag-atras ng dahan-dahan habang nakikiramdam. Alam nilang mag-ama na hindi ordinaryo ang nilalang na yon. Gawa ng walang ganoong kalaking ibon sa kanilang lupain. Paglapit nila noon sa isang puno, agad din naman silang sumilong dito. "Tay, aswang ba yun?" Natatakot na tanong ni Jojo. "Hindi ko alam, anak. Pero sa tingin ko, oo." Sagot naman ng kanyang ama. Kasabay ng pag-uwi nito ay ang pagkuha ng kanyang ama ng dala-dala nilang sundang upang maghanda sa mga susunod na mangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, muli silang nakarinig ng pag-ungol ng isang baboy di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Kasabay ng pag-ungol nito ay ang paglitaw nito sa harapan nila Jojo. Gulat na gulat sila noon, gawa ng kasing laki ng isang matandang kalabaw ang baboy na yon. Meron itong matatalas na mga pangil at patuloy ang paglaway nito ng walang tigil. Kulay itim din ang baboy na yon at meron itong mapupulang mga mata na nanlilisik. Ang pinakaikinakabahala ni Jojo sa nilalang na kanilang nakita ay ang paa nitong merong mga matatalas na kuko na halos maihahalin tulad mo sa kuko ng isang malaking pusa. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang nilalang na yon, ay bigla itong sumugod sa kanila ng walang pagdadalawang isip. Pagsipat ng kanyang ama na papalapit na ang baboy sa kanilang kinaroroonan, ay agara naman niyang hinatak si Jojo upang magawa nilang matakasan ang baboy. Dahil sa medyo may kalakihan noon ng kanyang ama, kung kaya't hindi ito nahirapan hatakin si Jojo kahit ito ay binatilyo na. Matapos niya yung gawin, agad din namang sumugod sa kanila ang baboy. Sa pagkakataong ito, wala nang magagawa ang ama ni Jojo kung hindi ang salagin ang papasugod na nilalang. Paglapit ng baboy na yon sa kanyang ama, ay agaran din naman itong pinaghahataw ng ama ni Jojo ng kanyang daladalang sundang. Si Jojo noon ay piniling undayan ang dibdib ng baboy upang kahit papaano'y magawa niya itong masugatan. Nang maramdaman ng baboy ang pagtarak ng sandata nila Jojo, ay panay naman ang ginagawa nitong pagsigaw na para bang labis-labis na sakit ang kanyang naramdaman. Habang patuloy nitong sinusuwag ang ama ni Jojo, ay panay naman ang pag-ungol ng baboy hanggang sa wala na itong nagawa kung hindi ang umatras. Kitang-kita nila Jojo noon ang panghihina ng nilalang sa paglayo nito sa kanilang kinaroroonan. Kahit labis-labis ang nararamdamang takot nila Jojo, ay pinili nilang harapin ang nilalang na yon ng buong tapang. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang humandusay ang nilalang na yon sa lupa habang dahan-dahan itong nagpapalit ng kanyang anyo. Nang masipat ito ng kanyang ama, ay bigla itong sumugod ng walang pagdadalawang isip upang tuluyang wakasan na ang buhay ng nilalang na yon. Pero paglapit niya dito ay bigla siyang napatigil
nang makarinig siya ng isang malalim na boses sa kanyang likuran. Alam ng ama ni Jojo na kasama ito ng aswang, kung kaya't pilit niya itong nilingon at walang pag-aalinlangang sinunggaban. Matapos niya itong gawin ay bigla silang nahulog sa sapa na siyang agarang nilapitan ni Jojo. Sa paglapit niya sa kanyang ama, kitang-kita niya ang patuloy na pakikipaglaban nito sa nilalang na halos kawangis na ng isang paniki. Kahit malalim ang tubig ng sapa sa lugar na yun, ay patuloy pa ring nakikipagbuno ang ama ni Jojo sa nilalang. Nang masipat niyang nasa alanganing posisyon na ang kanyang ama, ay pinili niyang tumalon sa sapa upang ito ay matulungan. Pagbagsak niya sa likuran ng nilalang, ay agaran naman niya itong pinag-uundayan ng saksak, gamit-gamit ang kanyang sundang. Pinili niya ding hawakan ang leeg nito, nang sa gayoy hindi na magawang makapalag ng aswang na yon. Ang ama naman noon ni Jojo ay piniling hawakan ang mahahabang braso ng nilalang upang hindi na ito tuluyang makalaban. Kisap mata lamang noon ang pagitan ng tuluyang magilitan ng leeg ni Jojo ang nilalang na yon. Pagbitaw nila dito ay agad din naman itong lumipad habang nakahawak sa kanyang puwak. Alam nila Jojong butas na ang lalamunan ng aswang na yon, kung kaya't hindi nila inaasahang magtatagal pa ang buhay nito. Pag-ahon nila sa sapa, nadatnan nilang nakatayo na ang lalaking nag-anyong baboy sa kanilang harapan. Sino ka? Bakit mo kami ginagambala? Tanong dito ng ama ni Jojo. Habang nagsasalita ito, pansin na pansin naman ni Jojo ang pagkakahawig ng lalaki sa dalawang matandang kanilang iniiwasan sa baryo. Doon niya unti-unting napagtatanto na maaaring ang taong yon ay ang matandang kanilang kinakatakutan. Nang maramdaman nilang wala itong interes na sumagot sa kanilang katanungan, ay wala nang nagawa ang ama ni Jojo kung hindi ang kunin ng kanyang sundang at walang habas itong itinarak sa lupa. Nang masilayan ito ng lalaki, agad din naman itong kumaripas ng takbo na para bang nais na nitong makalayo sa mag-ama. Nang masipat ng ama ni Jojo ang pag-atras nito, ay mabilisan din naman niya itong hinabol. Galit na galit kasi noon ang ama ni Jojo sa kadahilanang muntik na silang patayin ng mga demonyong yon. Dahil sa nanghihina pa ang aswang, kung kaya't walang kahirap-hirap itong naabutan ng ama ni Jojo. Paglapit niya sa likod nito, ay walang pagdadalawang isip niya itong hinataw ng sundang na siyang naging sanhi upang bumulwak ang napakaraming dugo sa likod nito. Sa sobrang lakas ng pagkakataga ng ama ni Jojo sa aswang, ay halos kitang-kita niya ang pagkaputol ng buto nito sa likuran. Wala nang nagawa ang nilalang na yon kung hindi ang bumagsak sa lupa habang dahan-dahang nawawala ng buhay. Ang ama naman noon ni Jojo ay halos hindi pa nakontento sa kanyang ginawa, kung kaya't nagawa pa nitong hatawin ang nilalang ng kanyang sundang sa ulo nito. Nang makabaon na ang dala nitong sundang sa ulo ng aswang, ay hindi na ito pinili pang kunin ng ama ni Jojo. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili ng kanyang amang lapitan si Jojo upang agaran silang makaalis sa lugar na yon. Hindi na nila nagawa pang lumingon noon, gawa ng labis-labis na ang kanilang pagkatakot. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad din namang naligo ang ama ni Jojo upang alisin ang lahat ng bakas sa insidenteng kanilang kinasangkutan. Wala noong naging pag-uusap sa kanilang dalawa, gawa ng tumatak talaga sa kanilang isipan noon ang mga nangyari. Hindi rin sinabi nila Jojo sa kanilang pamilya ang kanilang mga naranasan upang hindi ito mag-alala para sa kanilang kaligtasan. Ilang araw pa noon ang lumipas at tuluyan na ngang nakaipon silang dalawa ng lakas
upang muling ipagpatuloy ang kanilang normal na pamumuhay. Ninais na lamang nila noong manghuli ng alimango sa umaga upang kahit papaano'y maiwasan ang ganoong uri ng insidente. Sa pagsapit ng pang-7 araw, ay nabalitaan na lamang noon nila Jojo ang pagkamatay ng matandang pinaghihinalaan nilang aswang sa mismong tahanan nito. Ayon sa mga saksi, nang mailabas ang bangkay ng matandang babae, ay doon nila nasilayang nakahawak ito sa kanyang lalamunan na para bang yon ang naging mitya ng pagkawala ng kanyang buhay. Hinanap din nila noon ang asawa nito pero bigo ang kanilang barangay na matagpuan ang kinaroroonan ng asawa ng babae. Nang marinig nila Jojo ang balita, ay pinili na lamang nilang ipagsawalang bahala ang kanilang mga narinig. Hindi na din nila pinag-usapan ang mga bagay na yon sa kadahilan ng pinipilit nilang kalimutan ang nakakapanindig balahibong karanasan. Sa huling lamay noon ng matanda, ay pinili nilang ito ay puntahan upang masilayan sa huling pagkakataon. Pagsipat ng ama ni Jojo sa bangkay nito, ay napansin niyang parang napakabilis namang mabulok ng bangkay ng matanda. Matapos niya itong masilayan, ay agaran din naman silang umuwi ni Jojo sa kanilang tahanan. Magmula noong nawala ang mag-asawang yon, ay tuluyan ng naging maaliwalas ang baryo nila Jojo. Pero magpahanggang sa ngayon, ay dala-dala pa rin ni Jojo ang kanyang naging karanasan noong minsan silang napalaban sa aswang sa sapa. Okay, shoutout ko muna yung bagong warrior member ko na si Helgi Lumasaw at sa mga nag-renew ng badge na sina Michael John Ventilacion, MJ Poras, Rafi Ong, Usapang Master Tips, subscribe kayo dyan, at kay Memeline Jason. Okay, Warriors muna yung shoutout natin kasi ang next natin ito puro series. Tas maglalapag tayo ng 2 magkasunod na hindi series para naman ma-shoutout natin yung mga random subscribers. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.